Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. May breaking news kasi ngayon mga kababayan. Denied mga kababayan yung interim release ni Digong sa ICC. Ayan o. ICC rejects Duterte's interim release. 4 minutes ago pa lang mga kababayan, breaking news mula sa ABS-CBN. The ICC rejects former President Rodrigo Duterte's request for interim release. The pre-trial chamber 1 said Duterte's detention remains necessary based on requirements of the Rome Statute. Ang daming natuwa mga kababayan, no? Sabi ni Alan Supnet, best news of the day. Sabi ni Rody Baruga Jr., ang bilis talaga ng ABS-CBN magbalita pag ganito. Sabi ni Noel Robin, hindi umobra yung kanilang taktika. Alatang-alata man po yung mga alibis po nila na yung ating Pangulong Bongbong daw, yung dating Pangulong Digong daw, not fit, unfit for trial. Kasi may cognitive deficiencies. Kaya nagsasabi lang po sila. Tapos palabas naman ang balita noong isang linggo na nagsasabing inimatay si Digong. Hindi lang once, kundi many times. In-interview mga kababayan ni Harry Roque, si Elizabeth Zimmerman. Sabi ni Elizabeth Zimmerman, okay naman na niya siya. O diba, mga kababayan, okay man na niya. Pinapauwi na nga sila lahat. Si Harry Roque at saka yung mga nagrarally doon. Palaging nagbibigil. Pabayaan na daw siya. Sabi mismo ni Elizabeth Zimmerman. Okay daw. Ito po. Napakalinaw yung sabi ni Elizabeth Zimmerman. Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong? He's okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yeah. Jolly. Masaya. Yeah, the visit was very engaged. How long was the visit? 1 hour. The process should be... Okay daw, jolly. Hindi umubra yung mga palusot nila, mga alibis nila. Denied ngayon. Dapat man talagang i-deny, mga kababayan. Sabi ni Pres Arnel Millena Lorente, boti nga. Sabi ni GAC Rakidan, salamat ICC. Sabi ni Alan Andal, iyak. Sabi ni Morena Taberna, di na uwi. Paulit-ulit. Sabi ni Jake Alonzo, ang laking tulong ng Senate resolution na ginawa nila. Malamang yun ang rason. Kaya dinina yung interim release kasi nag-resolution pa yung Senado. So ang ibig sabihin noon, negative ang impact. Negative po ang dating sa ICC judges. Kasi lumalabas talaga, confirmed, tama yung pag-oppose mga kababayan ng ICC prosecutors. Kasi po, napatunayan na talagang malawak pa yung impluensya ni Digong dito po sa ating bansa. Pati Senado po, para ng mga robot yung mga senador, 15 senators yung nag-approve para sa interim release. Siyempre, hindi yung pagbibigyan, mga kababayan, ng ICC judges. Kasi pag pinagbigyan ng interim release, lalabas po na impluensya or nag-bend yung ICC judges sa naging resolusyon ng Senado po ng Pilipinas. It will be a very bad precedent. Nag-gets na ninyo? Hindi kasi kayo nag-iisip na mga senador. O diba? So imbis na makatulong, nakasama pa, tama yung analysis po ni Attorney Cristina Conti. Na baka niya makasama pa nga yung resolusyon, yun na nga po, denied. Lalo pa mga kababayan, yung mga pagjo-joke-joke ni Sara Duterte, ay jailbreak daw si Digong. Ito po, pakinggan ninyo. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? Jailbreak na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD? 16 million. Yung 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Lalabas na yan si PRD. Ano na yan natin? Jailbreak
na yan natin lahat. Yung ilan bumoto kay PRD, 16 million. 16 million na yan, muna tayo doon sa ICC detention center. Malamang napanood ng mga ICC judges. Delikado niya. Huwag nating i-release kasi gagamit sila ng puwersa. At pag nakabalikan niya yan sa Pilipinas, malamang hindi yan babalik. Na-release siya kahit sa ibang bansa. Kasi pinagmamalaki ni Sara Duterte yung 16 million daw na bumoto. Tuguri na yung ICC para i-jailbreak si Digong. Kaya po, ang nagpahamak kay Digong, una yung sarili niya, pinahamak niya yung sarili niya. And this time, yung mismong mga kakampi niya, sila yung nagpahamak sa kanilang leader. Kasi ayaw pong manahimik. Pero alangan man, mag-advise tayo sa kanila, ituloy lang ninyo ang panggugulo dyan sa ICC. Sige lang kayo, mag-rally kayo dyan araw-araw. Ang akala ninyo, mapipressure ninyo yung ICC. Hindi ninyo mapipressure. Lalo na manggigigil yung ICC na i-lockdown si Digong. Kasi nga, mayabang kayo eh. Di ba? Kayo man lang ang ganyan dyan. Imbesa ng pagbigyan, naging threat sa mga taga-ICC, yung mga pinagagawa ninyo at mga pinagsasabi ni Sara na i-jailbreak daw, sugurin yung ICC. Nag-resolution pa yung Senado. Lalo na napasama, mga kababayan. Sabi dito, laking tulong ng Senate resolution na ginawa nila. Sabi ni Jake Alonzo, sarcasm. Sabi ni Godfrey Marco, oh, it's crying time again. You gonna stay in The Hague. Sabi ni Rosmil, good job. O, kita ninyo. Wala man lang kumampi sa kanila. Sabi ni Francis Martinez Januario, congratulations po, tatay. O, kita ninyo. Sabi ni RJ Magdamit Oho, sayang bayad sa council. Sabi ni Amazona, good news yan. Sabi ni June de la Cruz, iba ICC sa Supreme Court. Sabi ni Raimondo Rason, boti naman. Sabi ni Paulo Esguera, tama lang yan. Baka mamaya, pag pinalaya yan magtago bigla katulad ng mga kurakot ng flood control project. Sabi ni J. Briones, deserve. Sabi ni Torres Mariel, hi na, thank you. Magpapatuloy yung karton na mayor sa Davao. Sabi ni Jameson Berdin, dyan ka na lang. Tay, ligtas ka dyan sa Linog. Tama din, di ba? Ligtas siya doon, walang lindol doon. Sa Davao may lindol. Tumama pa lang kanina. O ito yung Doctor's Hospital sa Davao del Norte. Di ba? Ito yung fire station sa Panabo City. Matindi. 7.0. Open. Bali. Diba? Matindi po. Ito inabot sa kasalan po sa Santo Niño Talingod, Davao del Norte. Nasa gitna ng kasalan po. Inabot ng lindol. Dali lang po. Ayan o. Biglang naglindol. Takbuhan palabas yung mga tao. Yung ninang daw, nahimatay yung ninang. Yan ang tunog ng lindol, yung pagyanig. Nakakatakot. Labasan yung mga tao sa simbahan po. May kinakasal sana. Ito, grabe yung panalangin niya. Yan o. Nagbibidyo call sana. Inabot, nagbibidyo call sa anak. Ginoo, tabagi kami. Sasakto na.
Lord, pasaluwag kami sa mga sala. Yan ang dapat na reaksyon ng tao. Hindi yung tulad ng reaksyon ni Bato de la Rosa. Yan ang normal ang pag-iisip po. Manalangin. Jesus, ang lakas ng Pedro. Ginoo, tabangin kami. Tabangin kami, Lord. Jesus, in Jesus' name. Pero si Bato de la Rosa, ito yung reaksyon niya. Maawa ka na sa Pilipinas, Aldi. Palagi daw itong lilindulin hanggat hindi ka umuwi. Kahit naka-squat na ako sa lupa, kanina nailo pa rin ako sa lakas at tagal ng lindol. Umuwi ka na please. Kaya sabi natin sa ating post kanina, dinurog na nga ng lindol lugar nyo. Imbis tumulong ka, ganyan pa sinasabi ninyo. Napaka-insensitive statement sa gitna ng trahedya. Yan ang klase ng uri, pag-iisip mga kababayan ng mga senador ni Digong. O diba? O ito pa yung balita, mga kababayan ngayon. The Office of Public Counsel for Victims has declined former Philippine President Rodrigo Duterte's plea to stop the litigation against him, citing unfitness to stand trial before the International Criminal Court. In a 14-page filing before the ICC trial chamber dated October 8, the OPCB Principal Counsel Paulina Masida said the plea is not justified as the requirements for said request are not met. The documents submitted by the defense do not suffice to warrant it. However, the OPCB suggests to look into the concerns raised by the Duterte's defense and the submission of medical records of the former Philippine President regarding his state of health. In the legal representative's view, the assessment of Mr. Duterte's health conditions has to be conducted as a matter of urgency in order to avoid delays in the proceedings. It also suggests that the chamber should appoint independent experts to assist in its determination of Duterte's current medical condition and competence to participate in legal proceedings.